na 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 para 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 para
Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw. Tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagdasang, wag mong harangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon di ako nagsalita dahil ang... Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon May 19, 2024 Sunday alas 9:27 dito sa Pilipinas mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang mga santo sa Old Testament ay kasamang nabuhay muli, Mateo 27:53 mga kapatid. Ang ating affirmatibo si Brother Eric ng End Time Church. Negative naman si Brother Jumong ng Saksi ni Jehovah. So, ang ating setup ng debate, 10-7 pa din. Standard setup ng Russia TV at yung ating standard rules mga kapatid sa Russia TV din. So, before natin i-start ang ating debate mga kapatid, gusto ko munang bigyan sila ng paunang salita at kung syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So, unahin ko si affirmative. Pakilala ka muna kapatid. Magandang gabi, Eric Dignos ng Antipolo, isang end time at tambay sa Biblia. Wala tong natapos.
pero sa Biblia nagtatambay. Sana malugod kayo sa amin pong gagawin ngayon na pag-uusap regarding sa mga Old Testament set at patutunayan ko sa gabing ito na nasa langit na sila. Sana mag-enjoy kayo. Magandang gabi. Okay, that is Pastor Eric. Talagang hinahangaan ko yan mga kapatid. At dito din tayo, ang tututol naman. Bro, pakilala ka bro. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, o ano man po yung inyong oras. Ako po si Prince Jumong, Epignosis Pool. Isa po akong tagapagtanggol po ng JW. Ngayong gabi po ay nagkaroon lang po kami ng kaayusan para hindi po magulo yung aming pag-share dito sa topic na ito. Sana po ay mag-enjoy kayo sa diskusyon po na ito. Maraming pong salamat. Okay, so that is a Brother Jumong naman mga kapatid ng JW. Legendary na yan as a ambush debater mga kapatid. So again mga kapatid, gusto ko lang pasalamatan ulit. Ang debate na ito ay sponsored by Bantay Pinto Ministry sa katauhan ni Brother Zach ng Bantay Pinto mga kapatid. So umpisahan na natin ang ating debate, pero bago yan, shoutout muna para sa ating mga manonood dyan, sa ating mga nandito sa live podcast natin, discussion and ambush debate. Nandito si Andayuan ng Rangers of God, Ace Kinol ng Iglesia ni Cristo, Brother Noel Perfecto ng Catholic, Bishop Ramon Leroy ng Born Again, Nena Despidiones ng Catholic, Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church, Albert Hinkel ng Victory Church, Jesse Baracheta ng Born Again, at si Zach Resort ng Bantay Pinto, Sister Nadram ng In Defense of the Truth sa Catholic bro, at si Ebester ng Judaism, at si Professor Nash ng Roman Catholic. So, umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Pastor o Brother Eric, your time start now bro. Magandang gabi at maraming salamat Bro Horacia sa pag-introduce at sa atin dito maging dyan sa live. Sana ay masundan ninyo kung paano natin babalangkasin hango sa Biblia na ang mga banal sa lumang tipan ay nakasama nung ang Panginoong Hesus Kristo ay ma-resurrect. Umpisahan natin sa Mateo 27:53. Ito po ang nasaad. And came out the grapes after, pansinin niyo po, after his resurrection and went into the holy city and appeared to many. Ito yung pangalawa. And the graves were open and many bodies of the saints. Ito na, saints. Ay kasama si David dito. Naniniwala ako na si David ay isang santo. Naniniwala ako yung mga ginamit ng Diyos sa lumang tipan, ang tawag po sila ay saints. Ngayon, kung hindi kasama si David, aba, saan kaya siyang panahon ma-resurrect? Doon pa sa dulo? No. Kasi ang Bible ay nagpapakita dito, ulitin ko ang basa. Sa verse 52, and the graves were open. Many bodies of the saints, sa Tagalog, para maging malinaw. Nangabuksan ang mga libingan at maraming mga katawan ng mga banal na natutulog ay nangagbangon. Baka siguro tatanungin ako ng kaibigan ko na saan nakasulat dyan si David. Aba, ang ebidensya ko, banal. Naniniwala ako na si David ay isang banal na ginamit ng Diyos sa kanyang kapanahunan. So, ibig sabihin, kasama si David na na-resurrect. Ito ang talata, dagdagan natin. Ulitin natin, no? And came out of the grave, yung binanggit doon sa verse 52, after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Nabuhay ba sila? Yes. Kasama ba sila? Yes. Kasama ba si David? Yes. Ngayon, itong mga banal, hindi ito sila pwede na umakyat sa langit na nauna kay Kristo. Kaya ang ginawa ni Kristo nung siya ay nabayubay, 'di ba, sa krus, saan napunta ang kanyang spirito? At ang sabi ng Bible, yung nangaral si Kristo sa spirit of prison.
Anong purpose ng pangangaral niya? Kasi itong mga banal na ito, ang kinabubuhayan nila ay sa pamagitan o payment ng kasalanan, no? Sa pamagitan ng blood of the animals. Hindi yan ang perfect sacrifice, hindi yan ang perfect payment of sin. Sabi ng Bible, without shedding of blood, no remission of sin. Kung walang dugo, walang kapatawaran, yung hayop. Hindi po yun ang perfect na magbabayad sa kasalanan ng tao. Tipot larawan lang yung dugo doon. But hindi yun talagang dugo ni Kristo. Kaya si Kristo ay may karapatan na sila ay pangaralan doon. Kasi ang kinabubuhayan nila sa panahon na yun sa pamagitan ng handog na dugo ng hayop. Napansin niyo? Ngayon, patutunayan ko kasi maiksi lang naman ang panahon oras Itong mga nabuhay na magmuli, no? Nasa lang ito. Sabi nga ng Hebrew 12:23, to the General Assembly, written in heaven. Nasaan nakasulat? In heaven. Na ano to? The Church of the Firstborn. Pag sinabi pong firstborn, ang mga Bible believer, alam po nila kung ano ang ibig sabihin ng language ng firstborn. Prototokos. Ano yung prototokos? Nabuhay na magmuli sa mga patay. Hindi po pwede si Pablo magsasalita siya ng pangungusap, wala pa palang tao doon. Ibig sabihin, meron na. Ano yun? Yung mga na-resurrect. Sinabi ba ng Bible yan? Yes. So meron ng tao sa langit. Kasama ho si David. Kasi bakit? Ang sinabi po ng Bible, many bodies of the saints arose. Nabuhay. Si David, banal yan Ewan ko, baka hindi banal sa kanya. Kasi nandun pa sa libingan Ang evidence ng pagkabanal ni David, nakasama siya sa resurrection. Pero, nabuhay mo nagmuli. Kaya ang ginamit dito sa Matthew 23, after his resurrection. Yung si Jesus Christ, nung mabuhay na magmuli si Kristo, itong mga patay na natulog sa libingan, nagbangon, nagpakita pa nga sa Holy City, which is the Jerusalem At nagpakita sa marami, evidence yun, mga kapatid. So, may tao sa langit. Ewan ko lang sa kanila, kasi sa Bible, ang first resurrection, mga kapatid, mayroong 3 event. At tinawag ng end time yan, first resurrection in 3 phases. First phase, second phase, third phase. Ang first phase nagaganap sa Matthew 27, that is the Old Testament saints. Pagkatapos ng Old Testament saints, ang kasunod New Testament saints. Yan naman yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. No, alam natin, resurrection yan. At yung pangatlo, tribulation saints. Sa tribulation saint, yung 2 propeta, Revelation chapter 11, pagkatapos ng kanilang testimony, that is 1,260 days, and that is 3.5 years, pagkatapos nun, anong nangyari? Pinatay sila, and in 3 days, inakyat sila. Binuhay sila. Umakyat sila No, nabuhay, binalik ang kanilang nakaranas sila ng resurrection. So, napatutunayan ko mga kapatid, yung sinasabi niya doon sa Lucas, na nandoon pa yung libingan. Abay, magkaroon po kami ng masaganang katanungan dyan. Mamaya, dapat prepared siya. No? Dapat prepared siya dyan sa talata na gagamitin niya. At talagang susuportahan niya ng banal na kasulatan. Kasi ako, pinapatunayan ko na si David kasama ni Kristo. Pero nauna si Kristo, of course. Kasi napaloob siya sa saints. Verse 52, ang binanggit. Ulitin ko mga kapatid And the grave were open and many bodies of the saints which sleep arose. Natulog, nabuhay na nagbangon at nagpakita ng marami. So, malinaw mga kapatid. Kaya ako, yung mga Old Testament saints, tama yung isang aral na na-stuck sila doon tawag nila doon purgatory.
Ang ibig sa akin, ang understanding ko purgatory, na stuck sila doon, inantay nila ang Kristo kasi hindi pwede na umakyat sila doon na nauna kay Kristo. Bakit? Ano ang dahilan ng Biblia? Panganay. Firstborn. Panganay. Hindi po pwede na yung mga may nauna kay Kristo, hindi apply sa kanya ang salitang panganay. Hindi ba contradict yan? Ibig sabihin, meron na palang nauna doon, paano ang pagiging panganay niya? Mamaya, babaliin na lang niya yun. So, tama si Pablo. Panganay, first born among the dead. Resurrection yan. Di ba? Bakikaw naman, Bisaya, ano yun asintonado naman. Kung si Kristo lang na-resurrect, tapos babanggitin ni Pablo na panganay, inaccurate. Wala sa timeline si Pablo, kung sasabihin ni Pablo panganay, tapos siya lang, hindi tama. Walang revelation si Pablo kung ganun. Pero dahil si Pablo ay nakatanggap siya ng revelation, Ephesians chapter 3 verse 2, no? Yung revelation na binigay ni Kristo sa kanya, no? Patungkol sa pagkapanganay ni Kristo, merong sumunod sa kanya. Kaya nga naitala sa langit eh. Ngayon magpakita siya na ebidensya na, ay hindi bro, siya pa lang. I-wave ko na para makapagtanong siya. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Eric ng End Time Church. At dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jumong ng JW, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Okay, Senator. Ano ko lang, salamat, Mr. Bro Eric, dito sa talata mo. Wait lang, dito bro. sa Matthew 27:53. Sapi po. Ito bang pagkabuhay muli para sa'yo? Ito ba Okay na. Okay na, bro. Okay na. Choppy ba ako? Sa akin, sapi po. Hala. Okay. Ano ka, bro? Mag-reconnect ka, bro Eric. Okay, sige. Sige, try Wait na. lang Sige, bro. Kasi clear naman sa akin si Jumong ngayon. Clear sa akin si Bro Eric. Oo, clear siya pero baka... Hindi, clear naman siya sa akin eh. O baka yung ano niya, yung output niya. Okay, go na. Sige. Yan. Bro Jumong, pakiulit ng tanong, bro. Ito bang okay. Ito bang Mateo 53 ay part ng unang pagkabuhay mo? Yes or no? Yes, yes. Unang pagkabuhay in the first phase resurrection. Yung unang pagkabuhay na first resurrection, mayroong 3 pangyayari na hindi sabay-sabay. Next question. Kung first resurrection ito, kailan magi-start yung tinatawag na unang pagkabuhay muli ayon sa Biblia? Nag-i-start yan sa Matthew 27. Ulitin ko para maintindihan ako. Ang first resurrection in 3 phases. Hindi siya isahan na pangyayari, kundi first resurrection, 3 pangyayari na hindi sabay-sabay. Next question. Ito bang nabuhay muli dito sa Mateo 53 na namatay ba uli ito o hindi na ito nakatikim ng kamatayan? Hindi. Kasi iba po yung sinasabi doon sa Hebrew 11:35 na better sa resurrection. Yung mga Old Testament nakaranas ng may namatay na buhay pero hindi po resurrection as glorified body kundi ibinilig ang buhay. Kaya nga nag-aantay sila ng better resurrection which is yung glorified body talaga. Next question. So batay sa sagot mo, inaamin mo ngayon na itong mga nabuhay muling ito ay hindi mga glorified body? Yes or no? No, ang sabi ko nga glorified body kasi ang evidence yan after his resurrection. No, yung resurrection na nakaranas din sila ng resurrection. Kaya ang presentation ko panganay si Kristo, ibig sabihin yung mga kasunod sa kanya resurrected body din. Next question. Ulitin ko yung tanong. Ulitin ko po yung tanong. Ito bang mga binuhay na mamuling ito sa Mateo 27:53 ay
Ang taglay ba nilang katawan ay glorified body o hindi? Yes or no? Glorified body, yun ang sinasabi ko sa iyo kanina at ilang beses kong sinasabi na yung mga Old Testament saint nakaranas ng glorified body. Kaya ang evidence ng Bible, yung mga santo ay nabuhay na magmuli, nagbangon sa libingan after His resurrection. Next question. I-wave ko na, bro. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at shoutout muna sa ating nasa live. Nandiyan si Albert Hinkel. Shoutout sa iyo. Renny Santos sabi niya exciting yan. Shoutout din kay Aladin Gregorio ng Baptist. Nanonood siya. Si Shelex JW Bible Study. Hello daw Jumong. At shoutout din kay Emmy Alfonso. Ayan. So dako tayo mga kapatid sa ating unang presentasyon ng ating negative. Brother Jumong ng JW, your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, Bro Russia, at dun sa mga nandito. So, Nawawala, bro. Isang negatibo. Excuse me. Nawawala. Hindi ko mabadinig. Bain ko po yung... Jumong, nawawala ka, bro. Pero ngayon, okay na, bro. Ng affirmative. Bro Jumong. Ibo. Bro Jumong, nawawala ka, bro. Napuputol-putol, bro. Ano ka, bro? Magtawag, join ka nga ulit. Out ka muna, tapos join ka. Out ka muna, bro, tapos join ka. Medyo nawawala yung signal mo. Ayan, so again mga kapatid, shoutout pala sa ating mga nasa live dyan. Sa ating YouTube channel, Russia TV, live na live tayo mga kapatid. At dito din sa ating Russia TV group. And dito sa aking profile, Russia Vista. Nawawala ba yun? Nawawala ka, bro, ha? Out ka muna, bro. Hanap ako ng magandang pwesto. Ayan. I think sa signal yan, eh. Sa signal yan. Okay, mga kapatid. So, sige, bro, lumabas lang ako eh. Yan, lumabas okay. ako. Okay na, bro. Malinaw na yan. Sandali lang, bro, kasi hindi pa ako nakaka-forma. Lumabas kasi ako eh. Sige. Umanap ako ng magandang signal. Sige, bro. Shoutout pala kay Malu Nicolas. Ayan, shoutout Admin Russia. Alan Intico ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, sige nga, buhayin mo ang Diyos, Diyosan na bato at kahoy na gawa ng tao. Ayan, ang mga mga fans club to ni Brother Nash. Shoutout din kay Zach Jacob, Acts 2:34 daw. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, katapat siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon, ang aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Isang patunay ito na si David ay hindi pa bumangon sa mga patay. Ha. Shoutout din kay Benchy Popoy ng Rangers of God. Emmy Alfonso, clear na daw. Brother Arbit Hingel. Sige po, pwede na po ako mag-presentation. No? Okay, bro. Again, 10 minutes, bro. Your time start now. Dito po sa pinag-uusapan po natin na tungkol sa naganap daw na pagkabuhay muli, no, na dito sa Mateo 27:53, no, dito po binanggit po sa bago yan sa 52 yung pandiwa rito na Griego na ginamit na egero na nangangahulugang ibangon ay maaaring pwedeng tumukoy ito sa pagkabuhay muli. No, pero madalas gamitin sa ibang context o sa konteksto. Halimbawa, pwede itong mga hulugan na iahon mula sa hukay o tumayo mula sa lupa. Halimbawa ko po niyan, itong Mateo 12:11, Mateo 17:7, Gawa 3:7. Hinggil sa ulat na ito ng si Mateo, iniugnay niya yung pandiwang Griego na bangkay ng mga banal. Hindi sa mismong mga banal, tulitin ko uli, no? Bangkay ng mga banal at hindi sa mismong mga banal. Hindi yung mismong persona ng mga banal. Kaya lumilitaw na bakit nagkaganon. Kasi kung uugatin po natin at titingnan natin yung context, lumilitaw na nagkaroon ng isang malakas na lindol.
nabuksan yung mga libingan at ang ulat, no, napahagis yung mga bangkay. O maraming katawan ng mga banal na natulog sa kamatayan ang nabuksan ang libingan. Hindi yan nagpapatunay na ito po ay may taglay na glorified body. Sapagkat binabanggit po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:40 na sa pagkabuhay muli, no, ay dapat ang isa ay magtaglay ng katawang panlangit. Lalo na sinasabi niya na itong mga banal na ito ay pupunta sa langit. Ang glorified body po ay panlangit. Tinatawag din niya celestial body, no, heavenly body. Yan po ay walang laman at buto. At sinasabi dito sa talatang ito ng unang Korinto 15:50 na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Sa makatwid, kung glorified body ito, hindi ito physical na katawan na kagaya ng 41 elements. No? Kaya diyan pa lang po, no, ginigiba ko na po yung sinasabi niya na punto na ito daw po ay glorified body ng mga banal. Pangalawa po, si David po na isa sa mga banal, sinasabi po dito nung Pentecost, no, sinasabi ni Apostol Pedro nung tumayo siya, sabi niya si David, yung kanyang libingan ay nandito pa sa makatwid, may nakalibing doon si Haring David. Dahil kung nabuhay na ito, kasama siya doon sa mga banal, dapat nauna yung events o yung pangyayari dito sa Mateo 27 kaysa dito sa tinatawag na Pentecostes, doon sa upper room sa Jerusalem. Ano po? Sinasabi na yung labi ni David ay narito pa rin hanggang sa atin. Sa makatwid, hindi po nakasama, no? Hindi kasama si David doon sa nabuhay namang muli. Yun yung pangalawang punto ko dito. At sinasabi ni Kristo, walang taong umakyat sa langit, kundi yun nanggaling sa langit. So ibig sabihin sarado yung langit. Sarado. Kaya yung mga tinatawag na mga lumang karakter sa lumang tipan na tinatawag ni Bro Eric, ay walang pasis yan para makapunta sa langit. Sapagkat sinasabi ni Kristo, kung saan ako naroon, dumuon din naman kayo. Hindi niya kausap dyan yung mga tinatawag na mga karakter doon sa lumang tipan. Kagaya ni David at yung mga banal na mga propeta, sabi na natin. Sapagkat sinasabi ni Kristo doon sa kanyang mga alagad, ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian. Sa makatwid, hindi kasama itong mga tinatawag na mga banal sa lumang karakter. Bakit natin natiyak? Sapagkat nagpasimula lang manawagan ang Panginoon Hesus doon sa makakasama niya. At alam natin na ang Diyos ang pumipili para makasama ni Kristo. No, kaya yan yung tinatawag na mga ipinanganak muli o tinatawag na anutin o born from the above. Nagsimula lang yung panawagan na yan noong Pentecostes 33 AD at patuloy. No, kaya masasabi natin na walang mga banal sa lumang karakter ang nabuhay. Wala po. Ano pa yung ibang dahilan ko? Una, sabi rito sa Apokalipsis Kabanata 20, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay muli. Sapagkat walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kailan magaganap yung unang pagkabuhay muli? Sabi sa pagdating niya o dito sa tinatawag na parusiya, gaya ng binanggit dito sa unang Tesalonica 4:15 hanggang 17. Sasalubungin, ika nga eh. Yan yung tinatawag na unang pagkabuhay muli. Maliwanag po yung sinasabi ng Biblia At sinasabi rito, kailan mangyayari yan? Sa araw ng Panginoon. Ano yung araw ng Panginoon? Siyempre, yung kanyang pagkanaririto. So future, no? Kay Bro Eric yan. Pero bakit sinasabi niya, meron na naganap na unang pagkabuhay muli? Samantalang sinasabi naman ng Biblia
No, for future yan dahil hindi pa bumabalik sa kanya si Kristo eh. Yung tinatawag nila second coming eh. Sa second coming pa lang magkakaroon ng tinatawag na unang pagkabuhay muli. Tapos sinasabi niya may 3 phase daw ang pagkabuhay muli. Eh sasagutin niya sa atin mamaya yan kung paano nangyari yun na nagkaroon ng unang pagkabuhay muli. Susunod na punto ko. Yamang sinasabi ng Biblia na itong sa Hebreo 11, no? Sa Hebreo 11, itong mga propeta, sabihin na natin, itong lumang tauhan o sa Old Testament, umaasa sila sa tinatawag na langit. Batay dito sa Hebreo, no? 11:16. Yun ang tinitingnan nila. Pero ang sinasabi dito sa talata, no, 39, hindi kinamtan ang pangako. Paano nangyari yun? Kung nabuhay naman muli sila, ang sabi, hindi kinamtan yung pangako na langit. No? Pero ang sabi ni Apostol Pablo rito sa Hebreo, Kabanata 11, sa talatang 40, ang sabi niya rito, sapagkat mayroong mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y maging ganap malibang kasama tayo. Ibig sabihin magiging sakdal din. Itong tinatawag ng mga propeta, itong mga nasa lumang karakter. Paano sila magiging sakdal ngayon hindi pa naman sa dumaranas ng pagkabuhay muli? Batay dito sa presentation ko. Itong mga iglesia ng mga banal, ganap na pinasakdal, sabi dito sa Colossus, no? Pero itong tinatawag ng mga karakter o mga personality sa lumang tipan ay hindi nabubukod kanila Apostol Pablo. Dahil ang pag-asa nila ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kaya lang hindi sila tinawag para sa langit. Sa papaanong paraan? Sapagkat binabanggit dito, no? Sa Kawikaan 2, no? 2:20-22, ang sakdal ay mamamalagi sa lupain at mananatili doon magpakailanman. Sa makatwid hindi napunta sa langit itong mga tinatawag na old character sa lumang tipan dahil ang naging panawagan niya ay para sa kanyang mga alagad nakipagtipan sa isang kaharian. Iniipon niya, hindi nakipagtipan si Kristo rito sa mga lumang karakter ng Old Testament. No, kaya ito isang patunay na pareho lang din ang gantimpala, buhay na walang hanggan. No? Sinasabi nga rito ng Efeso 4:5, isang pananampalataya, no? Isang pag-asa. Yun na yung pag-asa, yung buhay na walang hanggan eh. No? Sakdal din sila pero dito sila sa lupa. No? Pasinin natin yung binanggit ko kanina, yung daranas ng unang pagkabuhay muli. Sila ay magiging hari, maghaharing kasama ni Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Batay dito sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 6. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Brother Jomong ng JW. Dako tayo sa unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Eric ng End Time Church, your time start now, bro. Narinig ba ako, bro? Malinaw, bro. Malakas. Ay, maraming salamat, Bro Jomong, sa iyong presentation. Una kong tanong, kung si Kristo ay panganay, kailan ho ang effective na paging panganay ni Kristo? Kailan panahon? Nung binuhay siya muli ng Diyos, sinasabi rito sa unang Korinto 15:45, yung ikalawang Adan ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Ibig sabihin, nung binuhay siya, in a heavenly body, in a glorified body. Siya yung unang-una mula sa pagiging tao, 16 element, tungo sa pagiging espiritu. Siya yung unang-unang binuhay. Okay. Pwede bang tawagin ang panganay na nag-iisa lang? Yes or no? No, sapagkat may kasama si Kristo, kaya nga sabi panganay, una. Pero may mga kasunod siya, yung mga na kay Kristo, kaya tinatawag din ng Biblia na unang bunga. No? May kasama si Kristo lang yung pinakapanganay, pero may mga kasunod siya. At yun ang sinasabi, yung makakatikim ng unang pagkabuhay muli.
na magiging kagaya niya, magtataglay ng glorified body. Salamat. At sino naman yung mga kasama niya para matawag siya na panganay? Sino-sino sila? At kailan panahon sila yon na sila? Maliwanag naman po sa presentation ko, nag-start yun nung Pentecost 33 AD. Objection, Mr. Moderator. Ang Affirmative. tinatanong ko po, kasi sumasangayon po siya na may nabuhay na magmuli. Okay. Kasi tinatanong ko siya pa. Ang tanong ko lang, Mr. Moderator, napakasimple. Sino po yung kasama na nabuhay na magmuli? Sino po sila? Okay. I think Counter. ang counter dito, Counter bro. Sige, po. Jomong. Sige, bro. Liwanag naman po yung sinasabi ko. Ang sabi ko, yung makakasama ni Kristo na mabubuhay muli sa unang pagkabuhay muli. Okay. Yung nag-umpisa yun, nung Pentecost 33 AD, doon sa Jerusalem, bumibilang yun. Pag namatay yun, yun yung mga makakasama niya. Okay. Hindi yun nasa Mateo 27. Okay, bro Jomong, ganito. Magde-decide muna ako kasi I know magpapaliwanag ka sa sagot mo. Pastor Eric, ganito bro. Yung tanong mo na sino, maghihintay na lang tayo na magbigay ng pangalan or noun si Jomong para doon sa tanong mo na sino yung kasama ni Jesus. Ngayon, bro Jomong, mag-object ka na lang bro ha kung walang nababanggit. Bro Jomong, sino daw yun bro? Yung kasama bro. 20 seconds bro. Pasok bro. Ay marami, yung mga apostol. At sabi rito, yung mga kasama niya, sabi ni Kristo, ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian. So yung makakasama niya para maging hari, hukom, saserdote, yun ang makakasama niya bilang binuhay na mamuli. Okay. So, ang tanong ko uli, so kung yung sino ay mga apostol at nabuhay na magmuli, ibig sabihin itong mga sila ni David, Propeta Jeremias, bla bla bla, yung mga santo nito, hindi pa nabuhay kundi nauna itong mga apostol. Yes or no? Yes, nauna yung mga apostol kasi diyan nakipagtipan si Kristo eh. Yung mga kapatid niya yan eh. Pero itong sinasabi mo na mga old sa lumang tipan, hindi po yan nabuhay muli. Kagaya na in-example ko kanina, kagaya si David, sabi, nandito pa rin yung kanyang labi, nasa libingan, hindi nabuhay muli. Dito sa Gawa 2:27. Okay, bumanggit ka ng salitang Inquero. Ewan ko kung tama yung pagkadinig ko, pero pagkasulat ko dito sa Inquero, quoted by Matthew 27, at ang definition mo sa salitang Inquero ay nabuhay, ibinangon muli. Tama po ba yung pandinig ko? Yes or no? Mali po. Igero po. Hindi po Iquero. Igero. Pero yung definition, tama po yun na ibangon muli. Yes or no? Yes, hindi ibinangon muli ay nangangahulugan na binuhay muli. Ang salitang igero rito ay nangangahulugan ibangon, no? Po pwede tumukoy sa pagkabuhay muli, pero hindi laging ganun. Okay, bumanggit ka, okay, question na ba? Yes bro, proceed. Okay, bumanggit ka na yung mga galing sa libingan dahil sa lindol, binanggit mo na nahagis. Yun ang tamang term mo, nahagis. Tanong. Napahagis bro, napahagis. Napahagis o nahagis o tulamsik, that is the same. No? Tanong ko, kung yan ay napahagis, ang gamit sa Biblia, nangagpakita. Kung nahagis sila, bakit nangagpakita ang sinasabi? Pakisagot. Tinutukoy ng Biblia na napakita, hindi yun nangangahulugan na sila mismo yung nagpakita. Kundi may nakakita sa kanila nung napahagis sila, batay dito sa talatang 51, napahagis sila dahil sa lindol. Pag pinag-aralan natin yung context dito, dahil sa lindol kaya nabiyak yung mga libingan nila kasi ang posisyon niyan nasa sila maburol yung public cemetery doon sa Jerusalem. Next question. Kaya napahagis Yung salitang nangagpakita sa marami, sa bayang banal,
no, nangagpakita. Ibig sabihin, naglalakad to. Tama, hindi? Mali. Kasi lumilitaw na napadaan sila sa libingan. Pagkatapos nakita sila, hindi sila yung nagpakita. Maliwanag dito. Napadaan yung mga dumaraan doon. Kasi wala naman binanggit dito na talata na nagkaroon talaga ng pagkabuhay muli. Kasi naka-elevate yan, yung lugar. Pag pinag-aralan natin yan, yung environment yan, yung geographical setting yan, hindi ganun. Next At question. sana napaulat yan sa mga history book kung talagang Next Ano question. nagkaroon ng ba ang pagkabuhay muli nasulat? yung time na yun. Ano ba ang nasulat? Nahagis o nagbangon? Sinabi ko na kanina, yung salitang egero, no? Kahit bumangon Mr. yan, Moderator, objection po. Time stop. Objection Objection, po. affirmative. Ano yan? Meron po akong pagpipilian kasi ang gamit po niya nahagis. Okay. Ang sa Bible po, nagbangon. Ang tanong ko po, alin po ba ang nasulat? Nagbangon o nahagis? Nagbangon or nahagis? Bro Jumong, ready ka na bang pumili? Pinaliwanag ko na po, no, yung salitang nagbangon, ang katumbas din po Nagbangon. niyan dahil nagkaroon ng lindol, no, napahagis. Excuse me, Mr. Moderator, ano po ang sagot niya bago siya magpaliwanag? Okay. Bro Nahagis o nagbangon? Bro Jomong. Tinatanong niya po yung nakasulat. Ang nakasulat po, no, nagbangon. Nagbangon. Binanggit ko po kanina, yung egero, hindi po yan nangangahulugan ng isang pagkabuhay muli. Po pwedeng nagbangon yan o naitayo. Pero hindi yan nangangahulugan na yan ay isang pagkabuhay muli. O, yun po yung tindig ko dyan. Okay, sa salitang nagbangon, no? Payak na understanding yung salitang nagbangon. Ito bang nagbangon mula sa pagkahiga, nagbangon at mula sa pagkabangon, naglalakad, yes or no? Wala po akong ganyan tindig. Ikaw lang po yung may tindig na ganyan. Yes or no po, Mr. Moderator, Time nag-yes or stop, no time po. stop. Sabi ko No, no, wala. Proceed, Ah, proceed. okay, sige. Wala. Proceed. No, Wala. no. Wala. Okay. Paliwanag bro. Bakit no? Bakit no? Maliwanag na tumutukoy yan sa mga bangkay na binanggit dito sa talatang 52. Hindi niya sinasabi na yung igero ay nagkaroon ng pagkabuhay muli. Ano nangyari sa mga yan? Ano yan? Next question. Zombie? Next question. Pagkabuhay muli? Okay. Sige. Okay, next question. Meron bang tala sa Biblia na ang banal ay hindi Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga nasa live. Sabi ni Clinton Dusaran, congrats Jumong in advance. Sabi naman ni Albert Hinkel, mali. Shoutout din kay Pastor Valeriano Polanco, Mateo 27:45 hanggang 50. Panoorin sa Lumang Tipan, silang mga banal sa Lumang Tipan ngayon. Mahaba siya, no? Shoutout kay Rene Santos, sa dugo ni Kristo covered lahat mula kay Adan at Eva hanggang sa pinakabatang nabubuhay sa daigdig hanggang sa mga panahong darating pa. Shoutout din kay Luther Javeliana, panalo na JW. Shoutout din kay Roylan Gonzales, affirmative na ako. Shoutout din kay SC Lee, lumabas na naman ang pana ni Jumo. Shoutout din kay Pastor Joven ng Born Again, good topic. At Eme Alfonso, gusto ko pakinggan seryoso view ni Bro Jumong. At okay, so proceed tayo mga kapatid. Dito sa ating rebuttal, mauuna dito si Brother Eric sa kanyang topic ulit na patutunayan na niya na ang mga santo sa Old Testament ay kasama na buhay muli. Mateo 27:53. Your time start now, bro. I-rebut lang natin ng konti. Medyo wala po sa hanay dahil naniniwala din po pala siya na may na-resurrect. Dangat lang, nauna po yung mga apostol. Ayon po sa pag-interrogate natin sa kanya, ibig sabihin yung mga Old Testament saint, no, nandoon pa sa libingan. Kung papansinin po natin sa Bible mga kapatid, na ang santo na binabanggit ni Mateo, nagbangon. Ibig sabihin nagbangon, wala na sa libingan. Pero, ang stand po niya, hindi nagbangon yun, kundi ang na-resurrect yung mga apostol. Ay, alamin po natin sa Biblia. Sa
pangangaral ni Pablo, umaasa si Pablo na magkaroon ng pagbabagong katawan o resurrection o pagdating ni Kristo sa 1 Thessalonians 4:16. Pero ang stand po niya ay kasama po sila eh. Ay ba, mamaya po ipapakita po niya ang timeline, no? Assignment po. Babalikan po kita nito. No, didiinan kita dito itong testamento mo na ang mga apostol ay nakaranas na sila ng resurrection. Pero ang luma, hindi pa. Ngayon, magbigay po kayo ng timeline. Kailan sila na-resurrect? Kasi kung wala kang maipakita sa Biblia, ay may problema ka dito sa 1 Thessalonians. Kasi ang 1 Thessalonians, hindi pa naganap. Pero akala ni Pablo na magkaroon na sila ng tawag dito resurrection o sasalubungin nila ang Panginoon sa papoy. Hindi naman po pwede sasalubong sila kay Kristo na hindi sila resurrected. Ano ang sabi ng Bible? Mga patay, no. Ang sabi, the dead in Christ shall rise first, and we shall remain, shall caught up. Ibig sabihin, yung mga buhay magkaroon din ng changing of the body or resurrected body. Ngayon, habulin kita dito, saan timeline sa Bible na sila ay na-resurrect? Pag wala po kayo ipakita, ibig sabihin, may problema sa teaching ng DJW. Habulin kita mamaya. Pauna ko na lang to sa iyo. Hahabulin talaga kita dito. Kailangan magpakita ka kasi ako, nagpapakita po ako na ang New Testament ay meron pong panahon na sila ay ma-resurrect pagdating ni Kristo. Hindi pa naman dumating si Kristo. Ang sagot niya, sa inyo kasi bro, hindi pa dumating si Kristo, parousia. Tama naman po yung pagbalik ni Kristo in the form of Holy Ghost eh. Pero ang tinutukoy na pagbalik ni Kristo ay yung corporeal nung makikita siya. No? Makikita siya hindi sa Revelation 1:7 kasi ang Revelation 1:7 ay lahat ng mga mata. Yung sinasabi ko na second coming of Jesus Christ in a corporeal for the saints. For the New Testament saints, hindi siya pangkalahatan. Sana malinaw po sa aking gilaw na kaibigan. Kaibigan ko to eh. Pero pagdating po sa paliwanagan sa Biblia, magkaiba po tayo dyan. Pero mananatili ang pagiging kaibigan natin. Ulit po. Magbigay po kayo ng timeline. Patutunayan mo po yan sa paraan ng pamamahayag sa Biblia. Kasi kung hindi, that's the wind of doctrine. Alam mo yung winds of doctrine? Yung binabanggit sa Ephesians chapter 4? Hangin lang siya. Kung hindi mapatutunayan yan, didiinan ko yan. Ngayon, antayin ko yan mamaya, no? Sa kanya pong rebuttal. Sagutin natin ang kanya pong mga paliwanag. Bumanggit po siya sa Hebrew 13 na kung saan si Abraham at yung mga character of the Bible, hindi nila nakamtan ang pangako. Yes, bakit? Wala pa ang Kristo. Sa time nila, hindi nila natanggap ang pangako dahil kailangan si Kristo mauna sa kanila. Kaya sa time nila, hindi nila natanggap ang pangako. Ano yung pangako? Si Abraham nga, natanaw nga niya yung Holy City. Ano yung nakita ni Abraham na Holy City? Ha? Yun yung katawan. Parehas kami ng stand dyan eh. Yung bayang banal na nanaog, parehas po kami ng stand dyan at naiintindihan po niya ako. Pero in terms of pangako na binabanggit na resurrected, hindi nila tinanggap pa yun sa panahon nila. Why? Jesus Christ is not yet resurrected. But when Jesus Christ resurrected, after His resurrection, many body rose from the grave. Many bodies of the saints arose from the grave. Tinatanong natin siya kanina, alin po ba ang nakasulat? Nahagis o yung nagbangon? Ngayon, sa payak na pag-uunawa o pagpapaliwanag sa nagbangon, pag ikaw ay nagbangon, natulog ka, nagbangon ka, di ba, upo ka, mag-pray ka, pagkatapos doon, maglakad ka.
Pwede ba yung nahagis tapos nagpakita sa marami? Ang sabi po ng Bible, nagpakita sa marami. Sila ang nagpakita doon sa marami according to the Bible. Nangagpakita sa marami. Ngayon, granting, sabayan natin ang kanyang diskusyon, nahagis sila. Di dapat ang sinabi ng Bible, nakita siya ng mga karamihan doon. Dito, sinabi ng Bible, pumasok pa sa bayang banal. Ay, maaring ang sabihin niya, kasi ang pagkahagis bro, pumasok sila doon. Aba, ibig sabihin ng pagpasok doon, ng pagkalindol noon, lahat sila napunta doon. Pag sinabing hagis, no, sabog yan. Sabog yan. Doon sa Biblia, nagpakita sa bayang banal sila. Tingnan mo yung magkaiba yung observation namin. No? Kung nahagis siya, maaring may makapasok doon ng mga iilan. Pero yung many bodies many body rose asleep from the grave. Nagpakita sa marami. Ako naman. Nakakatawa. So, napatunayan ko mga kapatid, sana, i-repeat niya itong General Assemblies in Heaven. Written in heaven, the firstborn, the church of the firstborn. Meron ng tao sa langit at tinawag ng Biblia na church of the firstborn, and that is Prototokos. Yan po ang mga tao sa lumang tipan kasama si Kristo, yung nabuhay na magmuli. Or else, kung hindi yan, nag-drawing si Pablo. Hindi po pwede sasabihin ni Pablo na merong church of the firstborn tapos si Kristo na lang pala isa doon. How come? Pero pwede niya, bro, yung New Testament sila ni Pablo yun eh. Magbigay ka po ng timeline, Migo. Saan yun? After Thessalonian? No? Nasa Book of Revelation ba? Saan po sila na nabuhay na magmuli? Kasi dito, malinaw po, ang sabi po ng Bible, the dead in Christ shall rise first. Si Pablo, nasa kategory po siya ng dead in Christ. Yung mga apostol na namatay, sila ni Pedro, Santiago, sila ni Juan, sila na Bernabe, ang kategory po nila ay dead in Christ. Patay sila kay Kristo. Namatay kay Kristo rather. Pero kung tayo, darating si Kristo mamaya, hindi ang kategory natin na dead in Christ, that we shall alive. Di ba? Tayo mga buhay pa, hindi na tayo babalik sa 6 feet below the ground. Di na ba tayo babalik sa 6 feet below the ground? Kasi kaya ang sabi ni Pablo, hindi lahat ay mamatay. Ano yung mamatay? 16 elements. Ibig sabihin, pag bumalik si Kristo, yung katawan natin na corruptible turn into corruptible. Ang namatay doon, karanas din ng kamatayan pero hindi 6 feet. Ang ibig kong sabihin ng kamatayan, yung old man, yung Adan. Yung Adan na katawan. Itong katawan natin, Adan pa ito eh. Kailangan maging katulad kay Kristo. That is the new man. New man. No? So, na-repute ko yung ista niya. Iwan ko kung ano pa yung bawi niya ngayon, no? Pero, hahabulin kita, amigo, dito. Magtatagupuar tayo sa talata sa Biblia, saang panahon yan, at anong talata, na patunayan mo na sila ay nabuhay na magmuli. Sige, wave ko na yung sobra. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Eric ng End Time Church. At dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jumong ng Saksi ni Jehovah. Your time start now, bro. Okay. Premisa ko konti. Sabi mo, naganap yung unang pagkabuhay muli dito sa Mateo 27:53. Ito bang pangyayari na to? Ito ba yung tinatawag nyo na second coming o resurrection of Christ? Alin sa dalawa? Second coming o resurrection of Christ? Hindi yan second coming, yan ay resurrection after ni Kristo ay mabuhay na magmuli. That is resurrection, not the second coming corporeal. Next question. Okay.
Kung ito ay resurrection of Christ, di ba ang sinasabi dito sa 1 Thessalonians, magaganap ang unang pagkabuhay muli sa kanyang tinatawag niyong second coming? Yes or no? Bahagi, yes, no? Bahagi iyan ng first resurrection kasi nasa panahon ng New Testament end. Pagbalik ni Kristo, yun ang inaasahan natin. No, mauna ang mga patay, tayo mga buhay din, magkaroon din ng resurrection at sasalubungin ng Panginoon. Next question. Okay, follow up. Sabi mo, bahaging nangyari ito ng first resurrection. Paano nangyari na bahagi ito ng first resurrection? Gayong hindi pa naman pala nagkakaroon ng second coming si Christ. Paano nangyari yan? Pangako, natutuparin ng Panginoon na pagbalik niya ayon sa 1 Thessalonians, na pagbalik niya yung mga santo, hindi lahat yung mga santo sa New Testament, kasama na tayo, kung qualified tayo, doon pa tayo magtatamo ng katawan na katulad ni Kristo. Next question. Next question. So inaamin mo ngayon na hindi pa nagse-second coming dito si Jesus Christ nang maganap ito, Mateo 27:53, yes or no? No, wala pang second coming dyan. No, wala pang second coming na corporeal ba? Pag sinabing corporeal, glorified body na makikita mo si Jesus Christ. Wala pang nagaganap yan except doon sa 1 Thessalonians. Ang nangyari sa Matthew 27, nauna siya nabuhay na magmuli at yung mga santo sa lumang tipan nabuhay din. That is the first phase resurrection in first resurrection. Alin ang totoo? Yung sinasabi mo ngayon o yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang pagbuhay na bahagi dyan sa first resurrection ay sa kanyang second coming at hindi dyan sa kanyang resurrection? Parehas, tama ako at tama si Pablo kasi ang timeline na sinasabi ni Pablo, hindi yung dito sa Mateo. Kasi ang sa Mateo tapos na po na resurrection, kaya panganay nga ang paliwanag ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, sa pagbalik ni Kristo, that is sa second corporeal coming of Jesus Christ na inaantay natin, na ang mga santo sa New Testament qualified na mag-resurrection. Okay, hindi ba yan ay bunga lamang ng iyong malikot na pag-iisip na iyan nangyari diyan sa Mateo 27:52 ay pinapalagay mo lang na yan ay bahagi ng resurrection? Gayong wala pa namang second coming na nangyari, kundi resurrection of Christ yan? Hindi malikot ang aking pag-iisip kundi pinapatunayan sa Biblia, hindi mo lang nasundan ang ibig kong sabihin kasi ang first resurrection hindi po isang event. Ang first resurrection na binanggit sa Revelation chapter 20, yan ay tatlong pangyayari. Kaya ginamitan namin ang first phase, Old Testament, second phase, New Testament, third phase ay tribulation saint, which is the first resurrection. Okay, granting with the accepting for the sake of the argument. Sabi mo tatlong phase yan. At sinasabi mo unang phase to. So gayon, kinokontra mo yung sinasabi mo na ito rin ay bahagi ng second coming. Paano nangyari na hindi pa dumarating ang second coming pero nangyari na ito? Paano mo ipapaliwanag sa amin yan? Mali ang pagkaintindi mo. Hindi po iyan second coming. Wala po akong posisyon na ang Matthew 27 ay second coming of Jesus Christ. Ang second coming of Jesus Christ dito sa 1 Thessalonians, which is the New Testament tense. Next question. So kung mali pala yung pagkaunawa ko, di ibig sabihin mali yung paliwanag mo. Kasi yung sinasabi mo ngayon dito na ito ay bahagi ng tinatawag na first resurrection. At ang first resurrection nagsisimula sa second coming of Christ. Paano nangyari na hindi pa second coming pero naganap na ito? Mali ang tanong. Yan ang hinahanap ko sa iyong paliwanag. Paano nangyari yun? Mali kasi ang tanong mo kasi ang positioning mo dito sa Matthew 27 is the second coming of Jesus Christ. What I'm trying to say... Moderator. Objection tayo, Jumong. Ano yan? Objection. Bakit ako yung sinasabi niya mali yung tanong ko? Ako nga yung nagtatanong. Tinatanong ko siya, depende doon sa sagot niya. Tapos ako daw yung mali ang tanong. Okay. Batay doon sa sagot niya, doon ako nagtatanong. Tapos ibig sabihin ba niya, mali yung kanyang kanyang position? Okay. Nakikita ko, bro, yung objection mo patungkol doon sa pagsasalita ni Brother Eric na mali ang tanong mo.
at sa ayon nga sa'yo ay hindi. Bro Eric, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Yes, kasi kaya ko nasabi ang mali, sinabi ko na sa kanya na ang Matthew 27 ay hindi po second coming as corporeal glorified body as Jesus Christ is. Ang glorified body which is coming Jesus Christ nasa 1 Thessalonians 4:16. Okay. So ganito bro, dito sa tanong ni Brother Jumong, any observation niya sa kanyang pagtatanong sa kanyang kung paano niya itanong sa moderator, talaga tinitingnan ko yan as a valid question. However, kung para sa iyo hindi siya, kumbaga hindi siya merong assumption or kung ano man yung dahilan mo, meron tayong 10 segundo na pagpapaliwanag agad bro dahil nga sa kung anong dahilan mo dyan. Ngayon tatanungin kita bro Eric, sasagutin mo ba directly or indirectly yung tanong? Sige, sagutin ko. Ang Okay, first wait lang bro, ipaulit ko muna yung tanong bro ha, tapos sige, para magiging sige. Bro Jumong, pakiulit nga bro yung same Oh, word ang bro. sabi niya kasi, repaso natin, sabi niya, ang first resurrection, 3 phase. Ang sabi niya, itong nangyari dito, unang phase to, sa makatwid, ang sinasabi niya rin kanina, hindi pa nagkakaroon ng second coming, hindi pa nangyayari. Pero ito, nangyari na. So, paano nangyari na nangyari ito pero hindi pa pala second coming? Ano ba yung sinasabi niya? Yun ang gusto kong linawin sa kanya. Reason naman to bro Eric, bro. Ang tinutukoy ko po na second coming, ito sa New Testament. Na makita siya ng mga santo tulad natin, kung qualified tayo, pero mauna ang mga patay. Dito po sa Matthew 27, hindi ko siya i-qualify as second coming corporeal. Bro Next Herman, question. tsaka Pastor Rosendo. Mga pastor, mag-mute muna kayo ha dahil may debate ngayon. Pamute Pag muna. ano, pero pa sa ilalim. Bro Herman, pamute muna bro ha. Kailangan din ito. Bro Herman, pamute muna bro. Bro Herman, pamute muna bro ha, na nadidinig namin yung background. Bro. Bro Herman, pamute muna bro, click yung mute micro. Thank you. Brother Eric, medyo na ano kita doon do. Pakiulit nga yung sagot mo bro. Ang sagot ko po bro, yung positioning sa presentation ko at maging sa pagsagot ko, ang application ko ng second coming of Jesus Christ dito sa 1 Thessalonians para sa mga banal ba na New Testament sense. Dito sa Matthew 27, no, hindi ko in-apply yan as second coming of Jesus Christ. Next question. So binabawi mo na ngayon na hindi second coming ito naganap na resurrection dito sa Mateo 27:53. Yes or no? Hindi nga second coming. Kanina ko pa sinasabi yan maging sa presentation ko, hindi po yan second coming kasi para sa akin, ang second coming para sa mga New Testament saint. Okay. Wait lang bro. May time pa ako Tuloy lang. Sige, yung sige. resurrection na nagaganap ni Jesus Christ, ang katuparan doon ang pagiging first fruit niya, pagiging panganay, kaya may kasabay siya. Next question. Next question. Okay, ulitin ko yung tanong ko kanina. Ito ba ay first resurrection? Yes or no? Alin ang ito? Kasi Ito yung tatlo pangyayari yung dito sa Time stop muna. dito sa ano? Time stop muna. Bro Itong Eric, pangyayari. wait lang bro Jumong ha. Para Sige. gawin nating formal. Bro Eric, any Mr. clarification? Moderator, hindi klaro po sa akin alin ang ito kasi yung first resurrection ko, 3 pong pangyayari ang pinipresent ko Okay. Bro, ika-clarify mo ba bro Jumong? Oh, yes, ika-clarify ko. Sige bro, proceed bro. Naka-time stop Ang to. sabi niya, yung 3 phase, yung unang phase, itong nangyari dito sa Mateo 27:53. Sabi niya, unang phase ito sa first resurrection. Kaya kinaklarify ko sa kanya na yung sa unang tanong ko, sinasabi niya rito, inaamin mo ba na ito ay part ng first resurrection sa first phase na sinasabi mo? Yes or no? Yes nga, yun Yes, nga yung proceed, presentation ko Yes. O ngayon, Proceed. Meron akong 20 seconds. Yes, Sige. kasi
Uulitin ko ng maraming beses, ang first resurrection, hindi yan isang event kundi tatlo. Pinatunayan sa Bible, Mateo, Thessalonian, at saka Revelation 7 minutes 11. time, bro. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative at dako tayo sa kanyang rebuttal stand. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Live na live tayo dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook mga kapatid. Shoutout kay Eloisa Woodwork. Sabi niya, kung parte yan tapos di pa daw nangyari, libog na, nalilito. Ayan. Medyo Bisaya to, nalilito daw. Ayan. So, shoutout din sa admin and owner ng Debaters Convention, Brother Francis Flores Sustento. Shoutout daw sa mga free lunch warrior. SC Lee, anybody pala yung nasa resurrect sa Mateo 27. At sabi ni Clinton Saran, hahaha, mali daw ang tanong. Mali lang ang sagot ng affirmative. Wala na, wag pang na. Ayan. Jemuel Bungalos, nagdebate yung mga utsul. Okay. Pastor Valeriano Polanco, sabi niya, Eloisa, may crush ka kay Lolo Eric. Shoutout din kay Albert Hinkel. Sabi niya, malikot na pag-iisip. Teka, maingay. Mute ka muna, bro, ha? Okay, mga kapatid, shoutout din dito kay Luther. Sabi niya, the upheaval at Jesus that open tombs, tossing lifeless bodies into the open. Such occurrence during the earthquakes were reported in the 2nd century CE by Greek writer Aelios, ano ba to banggitin? Aristides, and more recently in 1962 in Colombia. Shoutout din kay Jimwell, kay Ray Pilapil, as debate goes on, affirmative scores. Bro Rasya, 1 minute lang saglit lang. Sige bro, magbabasa muna ako ng comment. Shoutout din mga kapatid sa ating, nawala. Ano ba yun? Ayan. Mahigit 8 feet below the ground ka bro Eric. Alipin ka ng kasalanan, sabi ni Eloisa. At shoutout din kay okay, sa mga bagong pasok dyan, gusto ko lang i-shoutout dito Samuel Tahuda, founder ng Member Church of God Universal mga kapatid. At nandito din si Bishop Ramon Leroy ng Born Again Church. Shoutout sa iyo. Sino ba yung bagong pasok dito? Okay mga kapatid, Sister Nena ng Roman Catholic. Ayan. At tayo natin si Pastor Eric mga kapatid. By the way, ang debate na ito sponsored by Bantay Pinto Ministry mga kapatid sa katauhan ni Brother Zach. Maraming salamat bro sa iyong patuloy na pagsuporta sa Russia TV mga kapatid. Please share yung ating live streaming mga kapatid sa mga gustong magpuyat dyan. Ayan. Sa ating mga mahihilig sa debate. Pwede nyo i-share mga kapatid. Meron tayong 74 comments dito, 22 share, halos 20 live viewers dito sa ating Facebook. At Bro Eric, you ready bro? Okay. Presentation ako, di ba? Okay na bro, okay na. Salamat. Salamat. So Brother Jumong, 10 minuto bro, rebuttal, your time start. Okay, salamat. So yung sa rebuttal natin, na sa pagtatanong natin sa kanya ay hindi consistent yung kanyang tindig. At tungkol naman sa time frame ay balay-balentong, no? Hindi nagkakasuwato yung time frame. Unang-una, ito yung first event na nangyari bago yung Pentecost. Kasi naipakita natin hindi niya magiba, no? Samantalang giba yung tindig niya na nauna tong events na ito. At ito pinatutunayan natin na sa resurrection of Christ, hindi ito second coming. Kasi ang second coming o tinatawag na parusia, diyan nagaganap yung tinatawag na unang pagkabuhay muli. No? Batay sinasabi niya dito sa 1 Thessalonians 4:15 hanggang 17. Ano po? Ngayon, paano nangyari na wala pang second coming, pero merong phase 1 na, no? Hanggang phase 3 raw yan, no? Paano nangyari yun? Hindi niya masagot.
Laging ang scapegoat niya, ang pagtakas niya doon sa First Thessalonian. Eto nga, dito kami naka-highlights eh. No? Mamaya, siguro dapat consistent siya dyan pagka sa tinatawag niya kahit sa conclusion, magbigay siya ng consistency, no? Yung hindi bale-balentong, hindi nalilito, ika nga. Dito kasi sa aming Bagong Sanlibutan Salin, ganito po ang banggit to. At ang mga libingan dito sa 52, no? At ang mga libingan ay nabuksan at maraming bangkay ng mga banal ang napahagis. O, kanina tinatanong niya, no? May salita bang napahagis? Meron. Meron. Binanggit ko nga dito yung napahagis eh. No? Kasi bakit napahagis? Ang sabi dito sa 51, nagkaroon ng lindol, nayanigan lupa. Yung ang kurtina sa lakas ng lindol, nahati mula sa ibaba hanggang taas. Sabi pa dito, at nabiyak ang mga bato. Kung ang mga bato nabiyak sa lakas ng lindol, bakit hindi itong mga nakalabing dito? Na mga banal. Kasi meron libingan dun sa Jerusalem, public cemetery yun Kaya yung libingan ng mabiyak, no? Sabi dito sa talatang 52, no? At ang mga libingan ay nabuksan at maraming bangkay ng mga banal ang napahagis. 53. Matapos siyang buhay muli, ang mga taong nagpunta sa libingan ay pumasok sa banal na lungsod at nakita ito ng maraming tao. So napansin niyo yung kaibahan, no? Walang ulat sa Biblia mismo na pagkatapos mabuhay muli, na ayon sa kanya pagkabuhay muli daw to, ay wala nang iniulat na sana nakasalamuha ng mga tao na nando sa Jerusalem dahil sentro ng pagsambayan Jerusalem. Sana nakamit nila sila David, yung mga banal na mga propeta, no? Dapat may kwento ang Biblia diyan, pero ba't walang kwento? Outstanding na na events yan kung talagang nagkaroon ng pagkabuhay muli sa mga banal sa pagkakataon na yan. At bakit? Sasagutin niya, at bakit nung umakyat si Jesus, nagsosolo lang siya. Solo lang siya. After nung 40 days. At nung nangako siya ng katulong nung Pentecost, doon nangyari yun At doon nagtalumpati si Apostol Pedro na yung labi ni David nandito pa. O ba't hindi nakasama si Haring David? Isa yan sa banal na tao na tinutukoy ng Biblia. So merong problema, no? Ang daming problema doon sa kanyang latag, sa kanyang pagiging affirmative. Ngayon, paano nangyari na bahagi ito ng first resurrection? Ano nangyari sa mga binuhay na muli na ito ayon sa kanya? Sabi niya, glorified body daw to. Kung glorified body ito, nangyayari niya, nauna pa to sa mga apostol. Tama po ba? Paano nangyari na magiging panganay ito? Dahil si Kristo yung panganay, dapat ang kasunod dyan, yung mga nakay Kristo, yung kung paano nakipagtipan si Kristo sa kanila. At walang tinutukoy dito na ito nakarating sa langit. Yan ay isang malikot na guni-guni at kakakuro-kuro palapalagay. Walang basihan po yan sa Biblia. Wala pong basihan yan na yan ay isinama ni Kristo. No? Tandaan natin, solo lang si Kristo. Kaya po wala pong naitayo itong affirmative Nawasak po Nawasak. Ngayon, yung time frame. Ano ang mangyayari dito sa unang pagkabuhay muli? Maliwanag naman po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo palapalagay, hindi po tayo haka-haka, hindi tayo kuro-kuro. Sinasabi sa Biblia, sa unang pagkabuhay muli, walang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging hari, magiging hukom, magiging sasordote, at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mga hari yan. Ano po? Do sa time frame, kailan nga mangyayari yan? Pag binasa po uli natin yan, dito sa First Thessalonian, tama yung sinasabi niya. That is parousia dito sa unang Thessalonica 4:15, yung gamit na Greek dito, yung parousia. No? Doon sa translation nila, ay second coming yan. Yan tinatawag na parousia. No? Magkakaroon ng pagkabuhay muli doon sa mga nakay Kristo o yung makakasama ni Kristo.
Yung sinasabi niya kanina na inaasahan ni Pablo, hindi nangyari yun nung time na yun. Dahil hindi naman bumalik si Kristo nung time na yun na sinasabi ni Pablo yan Pero tiyak na mangyayari yan dahil nakaulat sa Biblia. Hindi nga lang sa panahon ni Apostol Pablo, inaasahan ng mga apostol na mangyayari yan sa panahon nila. Pero nangamatay na sila lahat, kasama yung kauli-huli ang apostol na si Juan, no? Ay namatay sila. Kaya malabo pa po sa sabaw ng inadobong pusit yung tindig ng ating afirmatibo. No? Gulo-gulo, hindi mapangahawakan. Bakit po natin hindi mapangahawakan? Simple lang naman po eh. Yung ganyang kalakas na lindol, marami na pong nangyari niyan na katulad. Katulad ng binanggit kanina sa Colombia. O sa Mexico, maraming ganyan na pangyayari sa lakas ng lindol eh. Ang ulat dito ng Bible sa lakas ng lindol, nabiyak nga bato. Sabi, yung bato mismo nabiyak. Gaano pa kaya yung mga libingan, no? Hindi mabiyak. So, ang salitang igero, hindi yan laging tumutukoy sa pagkabuhay muli. Tumutukoy din yan sa pagtayo. Pagtayo o pagkahagis ng mga bangkay. Sabi niya, wala raw sa Biblia yung bangkay. Dito nga Nabasa natin, letra por letra. Sabi nga ni Boy Letra No? Kaya hindi po patunay na nagkaroon ng pagkabuhay muli. Marami pong question dyan. Pagka yan ay isang pagkabuhay muli. Unang-una, no? Si Kristo hindi pa bumabalik. Wala pa siyang second coming. Sino yung bubuhayin niya? O sa makatwid, kung wala pang second coming, walang part yan sa tinatawag na first resurrection. Hindi yan first resurrection. Granting with the accepting for the sake of the argument. Pagpalagay na natin na resurrection yan. So hindi rin yan phase 1 ng tinatawag na first resurrection. Dahil ang first resurrection, magaganap yan dito sa tinatawag na second coming na sinasabi nyo. No? Kaya mali mali. Mamaya titingnan natin kung paano niya gagawin. Kanina, litong-lito na nga siya. Hindi niya maano kung paano niya isi-synchronize yung tindig niya diyan sa sinasabi niya. Tapos sasabihin niya, mali daw yung tanong ko. Batay sa sagot niya, kaya ako nagtatanong. Sinusundan ko lang yung sagot niya. Nung na-cross-examine, iba na Iba na yung tempo Lumilitaw na yung motibo sa pamamagitan ng cross-examine. Kaya hindi matibay yung kanyang tindig. No? Hindi po matibay. Kaya po, diyan nakikita natin yung pagkakaiba kung talagang ang doktrina ay consistent. Hindi litong-lito. No? Mahirap yung litong-lito Yung time frame, ang importante rito yung events. Kaya po no sa debating ito, kailangan ipakita niya diyan sa conclusion niya na magkakasuwato yung sinasabi niya kaysa doon sa alam niyang doktrina. Tapos sasabihin niya pa mali daw yung tanong ko. Walang consistency. Kahit ang nakikinig dito malilito doon sa mga sagot niya. Paano nga nako-cross-exam yung mga lumalabas yung motibo tsaka yung pagkakaugnay-ugnay ng mga sinasabi niya tsaka doon sa doktrina nila. So puro butas, no? Puro loopholes. Walang solido na naitayo, na matatag, no? Giba giba. Alalahanin nyo, negative ako. O doon sa pagiging negative ko, nagiba ako ba? Nagiba ako Doon lang sa sagot niya lito No, hindi niya maitayo ng maayos No, hindi niya rin masagot ng maayos. O ito, sasagutin mo to. Saan napunta yung mga banal na binuhay na ayon sa iyo? Ano nangyari sa mga yan? Ano yan? Zombie? Nakita? Zombie ba yan? Sa pagkabuhay muli, zombie ba? Yung may makalangit na pag-asa? O yan ay tinatawag na heavenly body. Pag sinabing heavenly body, panlangit yan. Hindi panlupa. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Eric or Brother Eric ng End Time Church, your time start now, bro. Meron bang banal na hindi banal? Yes or no? Pag sinabing banal, banal yan. Yes or no Pero muna? hindi porke Yes. Yes, sabi ko yes. Yes, pag sinabing banal, banal yan. Pero hindi lahat ng banal makakapunta sa langit gaya ng pinakita dyan. Sa lathala mo nung unang presentasyon mo, binanggit mo na banal pero hindi banal. Meron bang banal na hindi banal? Meron wala? Objection, Time Mr. stop, time Moderator. stop. Okay, objection, negative, ano yan? That is
strawman policy. Wala akong ganyang salita. Kahit i-replay mo yung ano dito, yung sinabi ko. Okay, Banal okay. tapos hindi banal. Wala akong ganyang termino. Okay. Guni-guni niya lang yan. Brother Eric, meron ka bang counter objection or mag-iiba ka ng tanong, bro? Ito po yung nakatala sa akin pong talaan ng angkan, no? Bangkay ng mga banal, hindi mismong mga banal. Kaya tinatanong ko siya, may banal ba na hindi banal? Okay, Sagutin mo. again, Sagutin mo. change question ito. Meron ba daw, bro Jumong? Yes or no? Sinagot ko na yan, bro. Sabi ko, yes, pagka banal, banal yan. Pero yung sinasabi niya, bro, no, walang ganun. Wala ako sinabi yung banal, hindi banal. Saan niya nakuha yun? Okay, sige. Next Mamaya question. na lang yan sa conclusion. Binanggit niyo po kanina na mayroong kasabay si Kristo na naresurrect sa katagang panganay. Magbigay ka ng timeline sa Biblia na itong mga apostol na sinasabi mo na nabuhay na magmuli, saan sa Biblia, magpakita ka ng talata, timeline, saan sa Biblia yan nabuhay sila, yung mga apostol? Again, unang Tesalonica, binanggit ko na kanina at binanggit mo rin, 4:16-17. Binanggit dyan, yung tinutukoy sa pagkabuhay muli ng mga banal, ng mga apostol. Hinintay nga ng mga apostol eh. Pero, hindi yan nangyari noong time nila. Next question. No? Nangyari yan noong tinatawag nyo na second coming. Next question. Sa talatang 15 yan. Next question. Klaruhin natin ang sagot mo. Yung First Thessalonian ba, nagaganap ba sa mga apostol, yes or no? Yes, magaganap yan sa panahon ng kanyang parusiya ayon sa 1 Thessalonians 4:15. No? Parusiya yan. Hindi parusiya yung panahon ng mga apostol. Next question. Alin ho ba ang tama mong paliwanag? Kasi ang paliwanag mo kanina, sa salitang panganay ay meron ng nabuhay. Malinaw po yan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, hahabulin kita. Ang sabi mo kanina, yung salitang panganay, meron na pong na-resurrect. Tapos ngayon, magaganap pa sa kanila. Ano ba talaga ang gusto mo iparating, amigo? Yes. Sabi ko po kanina sa inyo po, hindi pa nagaganap. Yan tinatawag na parusiya. Pero sa amin, naganap na po yan. Nangyari na po yan eh. Sa iyo, ikaw ang may problema. Objection hindi ako. po, Mr. Moderator. Time stop muna. Objection. Unahin natin objection. Objection po. Bro Eric, ano yan? Malinaw po ang akin pong tanong. Hindi po sa sagot ko Yung tanong ko po, base sa kanyang presentasyon, ang sabi po niya, may nagaganap ng resurrection, kaya nga panganay siya eh. Sabi ko, sino sila? Sabi niya, yung mga apostol. Ngayon, ang sagot niya, magaganap pa lang sa kanila. Ang tanong ko, alin ho ba talaga ang tinitindingan mo, Bro Jomong? Yes, yun sa kanila, sa inyo yun, Okay, sa okay. stand nyo yun, hindi sa Ready? amin. Objection, Hindi sa amin. objection Wait po. lang. Wait, sumasagot ako. Wait lang. Sumasagot pa ako. Ako muna. Objection po, Mr. Moreira, malinaw po. Ako muna, Binato Bro niya Eric. sa akin. Ako muna, Bro Eric, ganito. Alam ko, nag-object ka doon sa pagsagot ni Brother Jumong ba? Kumbaga, ganito lang muna, ipapaintindi ko muna kay Jumong, alin daw yung tama doon, yun yung pinabanggit ni Brother Eric. Ngayon, Bro Jumong, I think ready ka namang sumagot. So, ito, hindi naman ito categorical, no? So, Bro Jumong, proceed ka, bro. Mag-object ka na lang mamaya, Bro Eric, ha? Sasagot mo, bro. 20 segundo, bro. Okay, maliwanag ang sabi ko sa kanila. Ibig sabihin sa stand nila. Hindi ko sinabing sa amin. Sa stand nila, magaganap pa lang. Pero sa amin, tapos na yan. Maliwanag naman yung sinasabi ko eh. Nalilito siya kasi. Kasi iniisip niya, yung stand niya, stand ko din. Mali. Magkaiba kami ng stand eh. Sa kanya, hindi pa nagaganap Next yan yung question. parusiya. I-rephrase sabi ko mo, yung ganap na yan. tanong ko. Next question na. I-rephrase ko yung tanong ko. Yung sinabi panganay, may kasama. Tinatanong kita, sino yung kasama na nabuhay na resurrect din? Objection, Diba ang- Mr. Margo. Wait lang po, hindi pa ako tapos. Time stop muna. Hindi pa ako Objection. tapos eh. Unahin natin objection. Hindi pa ako tapos eh. Sige lang, Paano bro. siya nag-object siya? Hindi pa naman ako tapos. Sige lang, bro. Unahin natin Okay. objection. Bro May Jomong, objection ako eh. objection mo na, bro, ha? Naka-time stop naman. Oh. Hindi, ulitin ko kasi pinutol niya. Wait lang, bro. Wait lang, bro. muna. May Objection objection muna. ako eh. Bro Jomong, ano yan, sige. bro? Ano yan, bro? Oh,
Ang sabi ko, panganay sa mga tayo, una si Kristo, susunod yung mga na kay Kristo, yung mga apostol, bubuhayin, kasama, buhay na, sabi ko. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung tinatanong yan, nalilito talaga siya eh. O sige, ituloy mo na kung ano yun. Basta Okay. yun ang sinasabi ko, no? Okay, Yung okay. prototokos, Okay. yung prototokos, no? Okay, nagpapaliwanag si Jumong dyan sa objection. Ganito na lang, wala namang problema, ipapatuloy naman to. Bro Eric, tuloy mo yung tuloy-tuloy na tanong mo, bro. Tapos- Tanong ko premise Okay, muna. Proceed, bro. Tinatanong ko siya kanina about sa panganay. Sabi ko, sino po yung mga nakasama na resurrect? Ang sabi po niya, mga apostol. Malinaw po yan, nakasulat po dito sa akin eh. Kaya reviewin natin yung live. Kaya sabi ko nga kanina, hahabulin kita dyan. Ito pa, sabi ko sa kanya, aba, nahuli pala yung... Nagtatabol naman ako eh. Wait lang po. Wait lang, bro. Wait lang po. Tuloy-tuloy yan, bro. Oras ko naman to eh. Proceed. Sabi ko kanina, para maging malinaw, aba, nahuli pala ang Old Testament. Nauna pala ang New Testament. So ngayon, ano ba talaga ang titindigan mo? Yung paliwanag mo nung una o itong huli na ngayon na magaganap pa lang sa kanila? Jumong, proceed, Okay, hindi niya naunawaan, bro, Russia. Sinabi ko na si Kristo yung panganay. Susunod, yung mga na kay Kristo, yung mga apostol. Meron bang mali doon? Ikaw na bahalang mag-isip niya. Okay. Next question. Sa paniwala ninyo, kasi pasok naman to eh. Sa paniwala niyo na mayroon ng resurrect sa JW, yes or no? Yes, sabi ko nga, naganap na sa amin yan eh. Ang problema mo sa inyo kasi, hindi pa nagaganap yan. Kaya ngayon, litong-lito ka. No, sinasabi mo pa na first phase yung nangyari doon sa Mateo 27. Pero wala naman second coming doon eh. Aminado ka naman doon eh. Kaya Next ikaw question. ang may problema, hindi Next ako. question. So, kung naganap na sa inyo, ang mga apostol hindi pa naganap sa kanila, you mean to say, mas banal ang JW na grupo mo kaysa yung mga apostol na nakita nila si Kristo at talagang kinomisyon sila ni Kristo. Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Negative. Ano yan? Nag-i-strawman policy siya, Mr. Moderator. Okay. Kasi, Sige, bro. Ipaliwanag. nung time na sinabi ng mga apostol yan, panahon nila yan. Iba yung panahon natin sa ngayon eh. Okay. Kaya wala akong tindig na mas banal kami doon sa mga apostol. That is strawman policy. Actually, bro, nagtatanong siya, bro, kung mas banal pa ba daw pa. So, bro Eric, meron ka pa bang counter objection or itutuloy ko na? Itutuloy ko bro kasi galing po sa kanya eh. Hinabol ko po siya, sabi niya, meron na pong na-resurrect eh. Yung mga grupo nila, inamin naman niya. No? Tapos itong mga apostol pala na nakakita kay Kristo, kinomisyon ni Kristo, no? Hindi pa na-resurrect. Tapos sila na-resurrect. Ang tanong ko, Mr. Moderator, mas banal ba ang makakasama niya kaysa yung mga nakakita kay Kristo at kinomisyon ni Kristo, mga apostol? Okay, tanong yan, bro, Pastor Jomong. Pastor Jomong, bro Jomong. Hindi kami Tanong yan, mas banal ba sila? Ito sagot ko, hindi kami mas banal doon kasi makakasama ni Kristo yan, kaya tinatawag na iglesia ng mga banal yan eh. Yung mga pinili ni Kristo. Ikaw lang ang malikot ang pag-iisip, ikaw lang nag-iisip na ganyan na mas banal kami sa mga yan, no? Kaya next question. Malikot mo lang na pag-iisip yan. Next question na. Anong talata natitindigan mo na yung mga kasamahan mo ay na-resurrect na at yung mga apostol at lumang tipan ng mga santo ay hindi pa na-resurrect? Anong talata? Magbigay ka ng talata. Ang talata, yung lagi mong binabanggit. No? Sa panahon na tinatawag na parusia, that is second coming, 1 Thessalonians 4:15. No? Dahil sabi ko nga sa amin, naganap na yan, sa inyo hindi pa. No? Ang sabi rito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay muli. So naganap na sa amin yan. Next question. Unang pagkabuhay muli. Okay. Ginamit mo ang unang pagkabuhay na magmuli. Para sa'yo, ilang event ang 1 Thessalonians 4:16? Isa, dalawa, tatlo o isa lang? Mahabang event po yan eh. Ang tinatawag na parusia. Time stop. Objection mo na. Sinasagot niyo siya. Unahin natin yung objection, bro Jomong.
Bro, Eric, ano yan bro? Ang tanong ko po sa kanya, kasi dalawa ang naobserbaran ko ng application ng First Thessalonians sa kanya. Ang mga apostol ay magaganap pa lang. Ang mga JW naganap na sa kanila. Ang tanong ko malinaw. Ang First Thessalonian ba ilan ang kaganapan? 1, 2, 3? Pili. Okay, so meron siyang pagpipilian dito bro. Close-ended question. Okay, 1, 2, 3. Bro, Jumong, ready ka nang mamili or magka-counter object ka muna? hindi sasagot ako. Ba't niya ako kukulungin sa enumeration? Sasagot ako. Sige bro, so Maghahanap siya ng ano. Kung hindi niya ako papayagan sumagot, pass ako dyan. Ito bro. Kasi Sagutin kinukulong niyo po. niya ako sa Sagutin niyo po. enumeration eh. Sige. Sagutin niyo po. Sagutin ko. Bro, di Jumong, sasagutin ko. ano yung pinipili mo? 1, 2, 3. Both. Lahat yan pipiliin ko. Okay, proceed. Bakit? Confirm Reason yan. why? Why? Iba ang time frame ng mga apostol. Iba ang time frame sa panahon natin sa ngayon. At iba ang time frame sa panghinaharap. Siya ang malaki problema, hindi ako. Litong-lito siya eh. No, wag niya kasi ano sa akin, yung hindi ko naman tindig. Siya may tindig niya, pinipilit niya sa akin. Kaya hindi siya makabuo eh. Giba yung kanyang ano eh, Next pagiging question. affirmativo. Next question. Ayon sa Inconsistent. Next question. talata 1 Thessalonians 4:16-17, may binabanggit ba dyan na 2, 3 o isa lang talaga ang pagaganap na sinasabi dyan na isang resurrection lang? Time. Sabi ko, both. Sagot Time, ko kanina, time. both. Time na bro. 7 minutes time. Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang napakainit na rebuttal stage mga kapatid at second cross. Dako tayo sa final conclusion pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nagpupuyat ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Ano nga ang tawag sa kanila kung hindi first resurrection? Question mark. Shoutout din kay SC Lee. Lito si Eric sa resurrection. Jerry Cetera, sabi niya mali dahil ang talatang 51-52 ay event ng pagkamatay ni Jesus. Paanong may first resurrection gayong 3 days pa bago nabuhay si Jesus? Sabi ni Benchi Popoy ng ROG, unang pagkabuhay sa mga born of God ay naganap sa mga isinilang ito. Okay, shoutout din kay Pastor Baler ng End Time Church. Yan ang tama. First phase, Old Testament says saint. And second, yung New Testament saints. Jeff De La Cruz, Uncle Nash, may PM ako. Ayan, may ano pa dito, panawagan. Shoutout din kay Clinton Suran. So dapat pala na mauuna ang nasa old kaysa sa new. Hahaha. May gusto si affirmative na ipalabas na kaayon sa doktrina niya na hindi kaayon sa kaganapan sa Biblia. Medyo namemersonal na si affirmative. Shoutout din kay Pastor Valer. Walang letra por letra pero yan ang mga Old Testament saints na unang nakaranas ng resurrection at pagkatapos ay ang mga New Testament saints naman ang makaranas. At okay. So dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jumong bilang negative sa ating topic mga kapatid. At babasahin ko muna. Ayan. Na patutunayan na ang mga santo sa Old Testament ay kasamang nabuhay muli. Mateo 27:53. Bilang negatibo, Brother Jumong ng Saksi ni Jehovah. Your time start now, bro. Okay, bilang siya ay isang affirmative, nagiba po eh. Paano po natin nalaman na nagiba yung kanyang tindig? Inconsistent po, number 1 po, ano? Inconsistent. Bakit po inconsistent? Nalilito po siya eh, litong-lito. Hindi niya mapag-ugnay-ugnay yung time frame doon sa sinasabi niya. So kaya ang nangyari diyan sa doktrina ng end time, haka-haka, kuro-kuro, pala-palagay. Sariling pagtatayo lang, pero hindi naman sumasapat, no? Hindi siya, wala yung stability, no? Hindi matatag. Kasi isang pokpok lang, giba eh, yung ista ng affirmative. Una, bakit ganon, no? Tinanong ko siya, sabi niya, phase 1 niya ng unang pagkabuhay muli. Pero kumbinsido naman siya na ang unang pagkabuhay muli ay magaganap sa tinatawag na parusiya. O, samantalang, walang parusiya dyan sa pangyayari na yan. O, di giba. Giba yung ano niya, yung tindig niya. Walang naitayo. Kaya ang nangyari, litong-lito, hindi niya mapag-ugnay-ugnay
yung events na sinasabi. Pangalawa, no, sinasabi niya, no, iyan ang pagkabuhay muli daw ng Panginoon Hesus, no? Ano ang nauna? Siyempre yan, kaysa dito sa Pentecost. Sabi dito, no, sinabi ni Apostol Pedro, yung dito sa 2:27, nandun pa yung libingan at labi ni Haring David. Bilang banal na tao, hindi umakyat si David. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, narito pa rin hanggang sa araw na ito. O yung labi, o yung bangkay ni Apostol Pedro, dito pa rin nakalibing. O, di ba? Ano yung patunay natin diyan? Giba na naman itong stand ng affirmative kasi hindi niya ma-reckoning yung time frame, yung event, no? Kaya ang nangyari sa kanya, kakuro-kuro, palapalagay, mabuhay, no? Walang stability, kaya konting pitik lang, no? Parang marshmallow, ang lambot eh. Hindi makatayo. Hindi talaga makatayo. Kahit mga tagapakinig natin, no? Alam nila, nasusubaybayan nila na talagang walang consistent, no? Hindi matibay. Hindi siya matibay. Pangalawa, pangatlo. Wala siyang patunay na talagang ang tinatawag yan ay talagang nagkaroon ng pagkabuhay muli. Dahil sana naging worldwide yan, no? Worldwide. Pati sana yung mga historian, no? Sumulat sana sila. May kaugnayan dyan, lalo na mga prominenteng mga tao yan. Mga banal yan eh. Mga prominenteng tao yan, dapat iniulat niya, nakakasalamuha namin, nakakwentuhan namin. Itong mga banal na ito na nabuhay talaga muli sila, walang ebidensya. Puro hearsay, puro wento. Kwentong kutsero, barbero, nobelista eh. Ang nangyari? Walang matibay na saligan itong si Affirmativo. Kahit kaibigan ko to, doktrina pinag-uusapan natin dito. Wala talaga na itayo mula umpisa hanggang sa dulo. Kahit dito na lang sa conclusion eh. Tapos ako pa yung sasabihin niya, kailangan yung events. Hindi niya nga maiporme. At tandaan niya, negatibo ko eh. Ang trabaho ko, gibain yung tinatayo niya. Wala nga siya na itayo eh. Sa totoo lang, pinitik lang eh. Wala na eh. Giba agad. Sabi ko, marshmallow. No? Mas malo tong doktrina ng end time eh. Hindi tumatayo pagka na-cross-exam na. No? Hindi matibay, walang stability. No? Hindi maano dito sa tinatawag na time frame sa events. No? Kaya ang nangyari, litong-lito. Haka-haka, kuro-kuro, palapalagay. Kaya dito sa debating ito, napatunayan natin, no, na walang naitayo si Affirmativo. Giba eh. Giba. Wala po talaga naitayo. Kung may naitayo siya, sana consistent yung mga latag niya, pati yung mga events. Pero kahit saan anggulo, wala pong tumayo dito sa lahat ng sinasabi niya. Kasi nga po, hindi po magkakatugma yung mga events ng mga pinagsasabi niya. Wala po eh. Pasensya na po, kahit kaibigan ko to, pinag-uusapan lang naman natin dito yung doktrina. Kaya maraming salamat sa iyo, Bro Eric, sa wala tayong dito, magkaibigan pa rin tayo. So pagkatapos nito, hopefully wala tayong samaan ng loob. Yun lang, maraming pong salamat. Thank you. So diyan nagtatapos ang negative final conclusion. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang mga santo sa Old Testament ay kasamang nabuhay muli. Mateo 27:53. Brother Eric ng End Time Church, your time start now. Maraming salamat, Bro Jomong, sa iyo yung conclusion. Pero gusto kong iparating, no, sa mga nakinig. Mula ho sa unang presentasyon niya hanggang conclusion, mas marami po siyang mga pananalitang segue, mga palapalagay, mga mapusit, parang salita ng tao. Debate to sa Word of God eh. Nahalo, tears and wit, halo. Kasi para iparinig doon sa mga tao na talagang siya yung Pero tingnan ho natin, sabi niya, wala po tayong naitayo na time frame. Binaybay nga natin yung 3 piece eh. Tapos sabihin mo walang naitayo. Hindi ka lang sang-ayon, amigo. No? Tapos, ito pa.
Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, aba pumayag siya ng 3. Kasi ang First Thessalonian, no? Nauna pa sila sa mga apostol. Pero ang sabi niya kanina, yung mga apostol ang dyan kasi panganay. Aba, nung mahuli siya, magaganap. Ay ba, hinabol natin siya. No? Sino ba talaga yung na-resurrect? Siya kasama nila. Lumalabas, mas banal yung mga kasamahan nila kaysa yung mga nakakita kay Kristo at kinomisyon pa ni Kristo na mangaral. Tingnan mo yung kanyang sincero sa kanyang samahan, hindi sa Biblia. Di ba? Kung kakatig ka lang sa mas banal, dapat doon, as man nauna sa resurrection, sila. Nauna sila. Ibang klase, 3 pa ang sinang-ayunan niya. O sino ngayon ang nalito? Di ba? Kanina tinatanong natin siya, alin ho ba ang nasulat? Nagbangon o nasik? Sabi niya nagbangon. Aba humabol. Kasi gamit ang kanilang Biblia. Ibayas. Di ba? Ako, hindi naman namin to Bible siya, ang ginamit niya, yung Biblia niya, para patunayan na ang ikero ba yun? Ikero. No? Nahagis. Pero inamin niya, nagbangon. Tingnan mo yung... Ako ayoko magsalita ng mga sa kanya lang yun. Hindi ko siya gagayahin. Pero pinapakita ko dito kung ano po ang nagaganap na debate ngayon. Nawindang siya. Hindi nga niya maitayo yung kay David. Sagutin natin yung kay David. Hindi naman binanggit doon, ang binanggit doon, libingan. Hindi naman sinabi doon na natili ang kanyang bangkay. Walang ganon mga amigo. Ang sabi nga ng Bible, many body arose from the dead. Many sins arose from the grave. Ang salitang nagpakita. Di ba? O kung tumilapon siya, dapat nakita ng mga tao doon. Dapat ang ganon ang description. Pero ang sabi po ng Bible, nangagpakita sa marami. Aba, naglakad yun. Hindi po tumilapon. Hindi po tumalsik. Ano ba yung ganong understanding? Tatalunin ka lang ng tambay sa Biblia? No? So, ulitin ko, sabi po sagutin ko lang sa yung nakikinig, na personal daw ako. Ano yung pinipersonal ko kay Jomong? Si Jomong nga yung mas marami mga sinasabi na segue. No? So dito, napatunayan ko mga kapatid, na merong nabuhay na magmuli at nakatala nga sa langit Hindi niya ginalaw yan yung 12:23 ng Hebro, na patunay na nakatala sa langit. Ibig bang sabihin, kung sila pala yun yung GW, ibig sabihin ba nauna? Kailan naman lumitaw ang GW? Nauna ba sila kay Pablo? Para sabihin ni Pablo na itong mga GW na ito, wala sa sequence ang aking amigo. Pataka lang ba? Pataka lang na nakita ni Pablo, sinulat na merong mga tao sa langit. Kung sila yun, nauna pa ba sila kay Pablo? Wala na siyang time na sagutin yan. Pero based on the observation, according sa pagsasalita niya, nawindang talaga siya. Biro mo 3 ang pinili niya. Tapos, sila pala yun. Tapos bakit sasabihin ni Pablo na mayroong Church of the Firstborn? Hindi naman naabutan ni Pablo ang GW. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating debate between End Time Church and JW mga kapatid. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time na magpasalamat sa lahat ng nagpuyat. Halos 30 live viewers tayo ngayon mga kapatid, 18 live participants. Unahin natin si Brother Eric. Bro, pasalamat po na bro. Nakamute ka bro Eric ha. Bro Eric, nakamute ka bro ha. Nakamute pala ako.
So, unang-una, maraming salamat po, Bro Russia, sa iyong pagkiter sa amin. At mamaya may ititext po ako, replyan mo ako. Then, of course, dito sa hindi ko na maisa-isa. Bahala na si Bro Russia yun dito sa room. At of course, dyan sa live, maraming salamat. Ano man ang mga komentaryo ninyo, maraming salamat, sinusubaybayan nyo. At sana magkaroon po kayo ng interest sa paksa namin na pag-aralan. Then, of course, maraming salamat, Bro Jomong. We are friends. Ito'y usaping Biblia lang. No? Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat. God bless po all. Okay. Meron ba kayong mga program sa End Time, bro? Baka gusto niyo silang imbitahan, bro, kung anong Ay, of course, actually, merong araw-araw po na 7 to 8. Kaso lang, ang karamihan po nag-join dito ay yung mga nasa class kasi meron kaming hukom class. Pwede naman mag-join ang iba, pero text nyo na lang ako kung gusto nyo mag-join. Of course, dito sa amin, kay Brother Francis, meron pong every Sunday na live po from 6 to 8. At of course, yung mga mensahe ng end time, kung gusto nyo pong pasyalan, i-type nyo po ang Progressive Revelation Ministry. At doon makikita nyo po ang naka-line up ng mga paksa. At bukod niyan, of course, hindi lang naman kay Brother Francis, kay Brother Branham. Kung gusto niyo pong mamasyal din sa mensahe ni Brother Branham, pwede niyo pong i-type, may apps po na Datable. No, yung Datable, i-download niyo at makita niyo po yung mga kakaiba at that is a 1,100 sermon ni Brother Branham. Maraming salamat, Bro Russia, at salamat lahat. Sa Play Store yan, bro, no? Yung sa Play Store, bro, pwede Datable. Pwede nilang i-download. So, that is Brother Eric ng End Time Church. Shoutout pala kay Brother Francis at saka kay Brother Sustento din, ng mga Sustento family. And shoutout sa inyo. Dito tayo sa ating Bro Jumong. Pasalamat, bro. Okay, marami po salamat sa mga nagtiyaga, nagpuyat para mapakinggan po ang diskusyon namin ng kaibigan ko na si Bro Eric. Kaibigan ko po to. Nagpapasalamat din po ako dahil sa napakagandang diskusyon na nangyari sa pagitan namin. Papasalamat din ako dito sa ating mahusay na moderator, si Bro Russia. At syempre pa, nagpapasalamat ako doon sa nag-sponsor po para maganap ang debating ito kay Bro Sax. Thank you, Bro Sax. Sana sa uulitin, ano po ulit ito, no? Papasalamat din ako dito sa mga nandito sa room, no? Hindi ko na po kayo maisa-isa, no? Salamat po ng marami sa inyo. Yung sa mga kapatid ko na sumubaybay sa diskusyon na ito. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga makikinig pa at malalaman ang debating ito. So i-endorse ko lang po yung aming website, no, yung jw.org, no. Pakisuyo po na pakibisita po yung aming website at yung tinalakay namin sa debating ito, nandun po yan doon sa website namin, lalo na po doon sa Study Bible, yung mga komento doon tungkol sa Mateo 27:53. Kung gusto niyo pa po na makaalam ng higit pang impormasyon tungkol sa talata na yun, pwede niyo pong pasyalan yung aming website, no. Hanggang sa muli po uli, no. Ito po uli yung pagsaba ko sa diskusyon sa taong ito, no. Maraming salamat po kasi nagkaroon lang po kami ng kaayusan para po hindi po magulo yung aming pag-uusap. Maraming salamat po.
Na 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 na